Kagulat World. Marami ang naniniwala na ang Wimbledon ay isang torneo na halos palaging napupunta sa mga pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. Kapag binanggit ang mga pangunahing contenders ngayong 2026, agad na pumapasok sa isip ng mga fans sina Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Iga Swiatek, at iba pa matagal ng kabilang sa elite ng WTA Tour. Ngunit sa likod ng mga pamilyar na pangalan na ito, may isang manlalaro na unti-unting nakakakuha ng atensyon ng buong tennis world. Siya ay walang iba kundi si Alexandra Ayala ng Pilipinas. Dahil sa kanyang napakagandang ipinakitang laro sa grass court season, maraming analysts at tennis fans ang nagsisimulang tumingin sa kanya bilang isa sa pinakamapanganib na dark horse sa Wimbledon. Ang terminong dark horse ay ginagamit para sa isang manlalarong hindi pangunahing paborito sa papel, ngunit may sapat na kakayahan, kumpiyansa at momentum upang gulatin ang buong torneo at posibleng makuha ang kampyonato. Hindi na simpleng kuwento ng isang batang prospect ang paglalakbay ni Alex. Sa loob lamang ng ilang buwan, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat sa world rankings habang dumarami rin ang kanyang panalo laban sa mga world-class opponents. Ang kanyang pagpasok bilang seeded player sa Wimbledon ay isa ng napakalaking milestone hindi lamang para sa kanyang career, kundi pati na rin sa kasaysayan ng Philippine tennis. Ipinapakita nito na hindi na siya basta-bastang kalahok lamang sa draw. Isa na siyang respetadong pangalan na kailangang paghandaan ng bawat makakaharap. Sa bawat torneo nitong season, mas lalong lumalakas ang kanyang kumpiyansa, mas nagiging matatag ang kanyang laro, at mas lumalawak ang paniniwala ng maraming eksperto na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napag-uusapan si Alex bilang dark horse ay ang kanyang naging performance sa grass courts bago ang Wimbledon. Kilala ang damuhan bilang isa sa pinakamahirap na surface sa tennis dahil napakabilis ng bola at kakaiba ang bounce kumpara sa clay at hard courts. Maraming mahuhusay naman lalaro ang nahihirapang mag-adjust dito. Ngunit si Alex ay tila mas lalong naging komportable habang tumatagal ang grass season. Ang kanyang mabilis na footwork, mahusay na anticipation at kakayahang magdikta ng rally gamit ang malalim at agresibong ground strokes ay naging malaking sandata laban sa ilan sa pinakamalalakas na kalaban sa tour. Mas lalo pang lumakas ang paniniwala na marami nang makapagtala siya ng mga panalo laban sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. Hindi basta ordinaryong mga manlalaro ang kanyang tinalo. Kabilang dito ang dating Wimbledon champion na si Elena Rybakina at ang dating world nom. 3 na si Elina Svitolina. Ang mga panalong ito ay hindi aksidente o simpleng magandang araw lamang. Ipinakita ni Alex na kaya niyang sabayan ang bilis, lakas at karanasan ng mga veteranong matagal nang nakikipaglaban sa pinakamalalaking torneo sa mundo. Para sa maraming observers, ito ang pinakamalinaw na ebidensya na kaya niyang gumawa ng malalim na run sa isang Grand Slam. Isa pang malaking bentahe ni Alex ay ang kawalan ng matinding pressure kumpara sa mga top favorites. Ang mga pangunahing contenders ay papasok sa Wimbledon na may mabigat na inaasahan mula sa kanilang bansa, sponsors, coaches at milyon-milyong fans sa buong mundo. Bawat laban nila ay inaasahang panalo. Ngunit para kay Alex, iba ang sitwasyon. Bagamat mataas na ang respeto ng tennis community sa kanyang kakayahan, marami pa ring tumitingin sa kanya bilang underdog laban sa mga established champions. Ang ganitong posisyon ay maaring maging napakalaking kalamangan dahil mas malaya siyang makakapaglaro, makakapag-risk, at makakapagpakawala ng kanyang natural na laro nang walang sobrang bigat ng pressure. Sa kasaysayan ng Wimbledon, maraming dark horse ang nagsimula sa ganitong sitwasyon bago tuluyang gulatin ang buong mundo. At ngayong 2026, naniniwala ang maraming Pilipino na maaring si Alexandra Ayala na ang susunod na magsulat ng isang makasaysayang kuwento. Habang papalapit ang bawat round ng Wimbledon, mas lalong magiging mabigat ang mga posibleng makakaharap ni Alexandra Ayala. Ito, realidad ng isang Grand Slam. Walang madaling laban kapag umabot ka na sa mga huling yugto ng torneo. Ngunit kung may isang bagay na napatunayan ni Alex nitong season, yun ay ang katotohanang hindi na siya natatakot sa malalaking pangalan. Sa halip, tila mas lalo pa siyang tumitindi kapag elite players ang nasa kabilang bahagi ng net. Isa sa pinakaabangang posibilidad ay ang rematch laban kay Coco Gauff. Kilala si Gauff bilang isa sa pinakamahuhusay na young star sa mundo. May napakabilis na galaw sa court, mahusay na depensa, at napakalakas na fighting spirit. Ngunit malayo na ang narating ni Alex mula sa kanilang mga naunang Mas mature na ang kanyang laro, mas malakas ang kanyang serbisyo, at mas mataas na rin ang kanyang kumpiyansa.
dahil sa sunod-sunod na malalaking panalo ngayong season. Kung muling magsasalubong ang dalawa sa Wimbledon, hindi na ito magiging simpleng laban ng favorite kontra underdog. Posibleng maging isa ito sa pinakakapanabik na sagupaan ng torneo dahil parehong bata, agresibo at gutom na gutom sa tagumpay ang dalawang racing stars. Isa pang posibleng rematch na hinihintay ng maraming tennis fans ay laban kay Elena Rybakina. Napatunayan na ni Alex na kaya niyang talunin ang dating Wimbledon champion matapos niyang makuha ang malaking panalo sa kanilang huling paghaharap sa grass. Ang tagumpay na iyon ay nagbigay ng napakalaking kumpiyansa sa kampo ng Pilipina. Ngunit alam din ni Alex na ibang klase ang laban sa Grand Slam. Ang mga dating kampiyon ay kadalasang mas mapanganib kapag 5 o 7 sunod na panalo ang kailangan para maging champ. Mas handa sila sa pressure, mas sanay sa malalaking entablado, at mas bihasa sa paggawa ng adjustments habang tumatakbo ang torneo. Nariyan din si Jessica Pegula, isa sa pinaka-consistent na manlalaro sa Women's Tour. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng libreng puntos. Napakahusay niyang magbasa ng laro at bihirang mawala ng composure kahit nasa ilalim ng pressure. Para kay Alex, kakailangan niyang maging agresibo mula umpisa hanggang dulo kung sakaling magkaharap sila. Hindi sapat ang simpleng depensa laban sa isang player na kayang pahabain ang bawat rally. At siyempre, hindi mawawala sa usapan ang world number 1 na si Aryna Sabalenka. Sa papel, si Sabalenka ang isa sa pinakamahirap na kalaban sa buong draw. Kilala siya sa napakalakas na serve, mabibigat na ground strokes, at kakayahang kontrolin agad ang rally sa unang ilang palo pa lamang. Kapag nasa pinakamahusay siyang kondisyon, kaya niyang dominahin ang kahit sinong kalaban. Ngunit ipinakita rin ng grass season na walang manlalarong imposible talunin. Kahit ang world no. Kaptagpo ng kalabang nasa tamang ritmo at may buong kumpiyansa. At yan mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ni Alexandra Ayala. Hindi siya papasok sa Wimbledon na may takot sa mga ranking o reputasyon ng kanyang mga makakalaban. Ang kanyang mga naging panalo laban sa mga elite players ay nagsilbing patunay na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahusay kapag nasa kanyang araw ang laro. Sa bawat panalong kanyang naitatala, mas lumalakas ang paniniwala ng tennis world na hindi na lamang siya future star. Isa na siyang tunay na contender. Marahil iyon ang pinakamalaking pagbabago ngayong taon. Dati, ang tanong ay kung kaya bang manalo ni Alex laban sa isang top 10 player. Ngayon, ang tanong ng marami ay kung sino sa mga top 10 players ang maaring mabiktima ng susunod niyang malaking upset. At kapag nagsimula siyang mag-ipon ng sunod-sunod na panalo sa All England Club, hindi na lamang ang Pilipinas ang magbabantay sa kanyang bawat laban. Pati ang buong United Kingdom at ang buong tennis world ay mapipilitang seryosohin ang pangalan ni Alexandra Ayala, ang Filipinang unti-unting nagiging isa sa pinakamapanganib na dark horse sa Wimbledon 2026.